Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 3 araw na lang bago magpalitang taon, kalunos-lunos ang sinapit ng 2 bata sa Tondo sa Maynila. Matapos masabugan ng napulot umano nilang paputok. Isa ang nasawi habang nasa kritikal na kondisyon ang kanyang kasama. Ang salarin ang matagal nang ipinagbabawal na piccolo at isa umanong pailaw na fountain. Yan po ang tinutukan ni Bea Pinlac. Masaya pang naglalakad ang 12 anyos na mga batang yan papuntang A. Lorenzo Street sa Tondo, Maynila kagabi. Maya-maya, umupo sa tabi ng kalsada ang mga bata at sinindihan ang napulot umano nilang paputok. Wala pang 1 segundo, nakagigimbal na pagsabog ang yumanig sa lugar. Biglang may sumabog po, sobrang lakas talaga as in malakas. Then may lumapit po sa amin na isang residente na may nasabugan nga daw pong bata. Tumakbo kagad kami papunta ron. Patay ang 12 anyos na batang kaba-birthday lang daw 1 araw matapos ang Pasko. Sakit eh. Birthday lang. Birthday lang po kasi ganun. December 26 eh. Kahit naman po ganun yung makulit, malaping po yun te. Sakit eh, sobra. Hindi rin po kasi namin alam na ganun eh. Sugatan naman at kritikal ang kalagayan sa ospital ng isa pang biktima. Sabi niya po, lalabas lang daw po siya, may bibilin daw po siya. Biglang, yun po, may narinig kami malakas na ano dun eh, sumabog. Tapos yun nga daw po yung anak ko. Sabi ng anak ko, hawakan mo yung kamay ko, kasi ang lamig po, nanginginig nga po siya dun. Sige, sabi ko, nak, dito lang ako, hindi kita iiwan. Hindi ko kaya talaga na makita ng ganun anak ko siya. Base sa investigasyon ng pulisya, piccolo at isang fountain type na paputok ang sinindihan ng mga bata. Isa ang piccolo sa mga ipinagbabawal na paputok. Habang sila ay naglalakad, may napulot sila sa kalsada ng mga paputok. At dahil nga ito ay mga bata na curious, sinindihan. Yung isa, sinindihan niya yung nakuha niyang paputok. Ito yung piccolo. At pag sindi niya rito, sumabay din yung hawak-hawak nitong isa para siyang fountain. At yun ang dahilan ng pagsabog. Kagabi daw, may nagpaputok daw po dyan. 2 raw po yun, yung isa pumutok, then yung isang yun, hindi daw po pumutok, binasa. Hanggang sa napulot siguro ng mga bata po. Tapos pinaputok nila kanina. Ipinagbabawal sa barangay 223 ang pagpapaputok. Paalala nila sa mga residente, huwag nang gumamit nito dahil lubhang delikado. Talagang dati pa naman po talaga pinagbabawal na po yan, ma'am. Ngayon, kahit dito naman sa barangay namin, pag may nakikita kaming bata nagpapaputok, kinukuha naman namin, binaban na po namin. Kahit sinong nagtitinda, bawal po talaga. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa trahedya. Sa datos ng Manila Police District, humigit kumulang 250 milyon ng iligal na paputok ang nakumpiska nila sa lungsod. Isa na ang naaresto nilang nagbebenta nito. Kung maaari, wag na tayong gumamit ng paputok. Marami tayong alternatibong pamamaraan para i-celebrate natin ang New Year nang hindi mako-compromise yung ating kaligtasan. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Labis na ipinagluluksa ng kanyang mga mahal sa buhay ang pagkamatay ng batang nasabugan ng paputok sa Tondo sa Maynila. Ang masakit, kaka-birthday lang ng biktima nitong Biyernes. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Mel, malakas na pagsabog nga ang narinig at umalingaw-ngaw dito sa aking kinatatayuan sa Tondo, Maynila kagabi. At nakakuha nga po tayo ng update sa investigasyon ng pulisya at ayon sa kanila, ang nakikita nila ngayon ay isang uri ng paputok na iligal at lubhang napakalakas. Ilang araw bago salubungin ang bagong taon, isang masakit na pamamaalam ang pinagdaraanan ng pamilya Sarmiento. Pinagluluksa nila ang pagkawala ng 12 anyos na si Cesar Razel na namatay kagabi matapos sumabog ang napulot niyang paputok. Sa isang iglap, wala na ang malambing na anak ni Maricel na nag-birthday lamang nitong December 26. Malambing po yan, lalo na pagka may hiningi siya at binigay namin. Talagang nagte-thank you siya sa amin eh. Yun nga lang po talaga,
Yung kakulitan, kasi hindi naman po namin maano, kasi nga po bata. Kwento ni Maricel, madalas maglaro ang bata sa kalsada pero wala sa hinagap nila ang malagim na sasapitin nito. Sa ngayon, nais daw munang magkubli ni Chericel sa masasayang alaalang iniwan ng nakababatang kapatid. Yung ngiti po kasi niya talagang ngiti habot tenga. Pagka nakukuha niya yung gusto niya. Sa CCTV video na ito, makikita ang lakas ng pagsabog mula mismo sa kinaroroonan ng dalawang bata bandang 8:30 kagabi. Dinig din ito sa malayo ayon sa ilan sa komunidad. Ang tricycle driver na si Dennis nakahinto lang noon sa stoplight sa kanto ng Lorenzo Street, corner Abad Santos. Nagtamo siya ng sugat sa paa. Ay, ang alam ko lang, kala ko makina ko yung sumabog. Ngayon, nung may nakita ko umiyak na bata, tsaka ko lang nalaman na may, yung pala yung pumutok, hindi pala yung makina ko. Isipin nyo, ang layo ko, bakit inabot yung yung paa ko? Ilang hakbang mula doon sa lugar kung saan pumanaw yung isa sa mga bata, matatagpuan ang crater na to. Dahil dito raw sumabog yung paputok. At dito sa gilid naman, nayupi yung mga yero sa lakas ng pagsabog. Yung impact niyan, naramdaman hanggang doon sa pagtawid sa kalsada dahil yung bintana po doon nagkabasag-basag. Nakita rin sa CCTV pero di na namin ipapakita ang pagtila po ng sinasabing mga naputol na bahagi ng katawan ng bata. Ayon sa kanyang pamilya, naputol ang kanyang kaliwang braso at kaliwang binti at naapektuhan ang kaliwang bahagi ng muka. Binabanggit natin ito para maidiin sa publiko ang panganib ng pagpapaputok. Dead on the spot si Russell na batay sa paunang investigasyon ng pulis ay may hawak sa mismong paputok. Nasa ospital naman ngayon ang kaibigan niya na 12 anyos din na kinailangan pang sumailalim sa operasyon. Doon sa report ng EOD natin, sila isa sa mga rumisponde doon, nakita nga nila yung kahalintulad itong paputok na ito. Yung description nga nito, ito ay cylinder type ng container kung saan kahalintulad daw ito nung Goodbye Philippines o Goodbye Bin Laden na paputok. Base na rin sa kanila, ito ay napulot ng mga bata habang naglalakad doon sa Lorenzo Street. At pagdating dito sa corner ng Jose Abad Santos, sinindihan yung isa sa mga napulot ng victim 2, yung Piccolo. Pagsindi niya, nag-ignite din to at nadamay itong hawak-hawak naman ng victim 1 natin na namatay. Nagbabacktrack na ang pulisya para daw malaman kung saan ito napulot ng mga bata at kung sino ang dapat managot. Kung magkakaroon tayo ng kuha ng mga CCTV na magsasabi na ito talagang mga paputok na ito ay talagang iniwanan doon at naging dahilan kung bakit na-disgrasya itong mga ito, may pananagutan siya sa batas. Base sa Executive Order No. 36 noong 2023 sa Maynila, hindi pwedeng magpaputok sa lungsod kung saan-saan lang. Pinapayagan ang paputok at pyrotechnic devices sa mga community fireworks display na may pahintulot ng lokal na pamahalaan. Sa ngayon, ang pinapakita namin sa inyo ay yung lugar kung saan natagpuan yung katawan ng isa sa mga bata at meron nga po nagtutulos ng kandila dyan. Actually, buong araw po yan. Hanggang ngayong gabi ay may mga lumalapit at meron din silang inaalay na offering dyan. Dito naman po sa aking kinatatayuan, nandito yung crater, no? Indikasyon na tumilapon po yung bata sa lakas ng pagsabog. Sa ngayon, ang update po na nakuha natin ay ongoing na po ang cremation ng batang si Russell. Mel? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Ang insidenteng yan sa Tondo, patunay na kahit binasa na ang isang paputok, delikado pa rin. Paano nga ba dapat idispatcha ang nagamit ng paputok o yung sinindihan pero pumalya? Makinig po sa mga kapuso sa mga tips ng mga eksperto sa pagtutok ni Dano Tingkungko.
Ang isa sa mga paputok na naging mitya ng pagkasawi ng isang bata at pagkasugat ng isa niyang kaibigan sa Maynila, bawal na piccolo at fireworks na napulot lang nila sa kalsada. Sabi ng barangay, nauna nang sinindihan ng isa sa mga paputok pero hindi sumabog kaya binasa na lang. Binasa. Hanggang sa napulot siguro ng mga bata po. Tapos pinaputok nila kanina. Kung wala pang ang bisperas ng bagong taon, may ganito ng mga insidente. Paano pa kaya sa Enero 1 kung kailan nagkalat na naman ang mga basyo ng paputok sa mga kalsada? Nauna nang ibinili ng Department of Trade and Industry sa publikong wag nang galawit, pilitin pang paputokin ang mga paputok na gamit o nasindihan na, pumutok man yan o hindi. Sabi ng Bureau of Fire Protection, hindi simpleng pagbabasa lang ang kailangan gawin sa mga sumablay na paputok kung itatapon na. Kung ganyan lang, pwede itong matuyong muli at sumabog. Sa init na ng paligid at solar energy or radiation from the sun, ay pwedeng mag-trigger ng explosion din kasi nag-react na yung chemical, no, nabasa, natuyo ulit. Ang dapat anyang gawin, ibabad ito sa tubig ng 5 minuto o hanggang magpira-piraso ang mismong paputok. Humalo sa tubig ang laman nito at tuluyang malusaw. Binababad ang mga pulbura or mga content ng explosive na powder sa drum, no, ng minimum of 5 minutes or more. Tapos pag talagang nababad na sa drum, that's the only time na ibuhos sa kalupaan. Ang nalusaw na bahagi ng paputok naman matapos ihalo sa tubig ay mainam na ihalo sa lupa. Ayon pa sa BFP, parang gunpowder ang pulbura ng paputok. Kung nakakalat lang, magliliyab pag sinindihan. Mas magiging delikado ito kung pagsasama-samahin sa kasisindihan. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkong ko nakatutok 24 oras. Hinigpitan na rin ang pagbabantay sa tinaguriang fireworks capital ng bansa para tiyaking ligtas ang mga nagtitinda at namimili ng mga paputok at pailaw. Mula po sa Bocaue sa Bulacan, nakatutok live si Chino Gaston. Chino! Emil, hindi lang 1,000 pesos kundi 40,000 pesos pa at mahigit ang ginagastos ng ilang mamimili ng paputok dito sa Bocaue, Bulacan. Pero kasabay niya pinag-iingat ng Bureau of Fire Protection ng mga gagamit ng pailaw at paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Sa kabila ng taon-taong paalala ng Department of Health at iba pang ahensya sa panganib ng mga paputok, dagsa pa rin ang namimili ng paputok dito sa Bocaue, Bulacan, ang tinaguriang fireworks capital ng bansa. Sabi ng ilang kong nakausap, naglalaan talaga sila ng budget para rito. Pero yan ang kasiyahan ng tao. Masaya lang po para maging masaya lang yung New Year. Mahigpit namang nagbabantay ang Bureau of Fire Protection at Philippine National Police sa mga tindahan ng paputok sa Bocaue. Lalo na't base sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, 16 na sunog na ang nangyari sa mga tindahan ng paputok sa Bocaue mula 2004. Sa mga yan, umabot na sa 17 ang namatay. Kaya bawat tindahan dito ay may fire extinguisher. Tama ang pagkakakabit ng electrical wiring, may nakaimbak na tubig at buhangin at nakabukod ang bodega sa mismong tindahan. Bawal din ang paninigarilyo o pag-testing ng paputok sa lugar. Andyan kami halos sa nakabantay 24/7. Diyan na kami nagpapapalit ng mga duty diyan na mga bombero. Patuloy pa rin ang aming paalala diyan within the area. Nagpaalala rin ang mga nagbebenta lalo sa mga nagkakarga ng mga pinamiling paputok at pailaw sa sasakyan. Basta wag lang po siya nabasa tapos mainitan. Posibilidad po na magkaroon ng sariling apoy po yun. Dagdag pa ng BFP, tiyaking may PS mark at aprobado ng Department of Trade and Industry ang gagamiting paputok. Huwag na rin daw gumamit ng mga paputok na sobrang lakas at sindihan lang ito sa lupa o semento. Sindihan lang din daw ang mga paputok sa hindi mataong lugar at malayo sa mga kabahayan. At ihanda ang first aid kit at fire extinguishers sakaling kailanganin. Huwag na ding damputin o hawakan ang mga hindi sumabog na paputok o pumalyang mga pailaw. Yung na misfire, mas maganda po, basain na lang natin kaysa pulutin natin na i-reuse natin. Sadyang may panganib sa bawat sindi, pero hindi umano may tatanggi ang ambag ng fireworks manufacturers sa ekonomiya ng lalawigan ng Bulacan. Sa datos ng Bulacan Chamber of Commerce and Industry noong 2021, aabot sa 500 ang kabuang bilang ng fireworks manufacturers sa probinsya
at nag-e-employ ng nasa 20,000 manggagawa. Aabot rin daw sa 1.5 billion pesos ang revenue na nakukuha ng gobyerno mula sa fireworks industry sa buong bansa. Emil, patuloy na dumarating ang mga tao para mamili ng paputok dito sa pamilya ng paputok sa Bukawi, Bulacan. At kung titingnan natin, halos parehas lang ang dami ng mga tao sa kaparehong oras dito na nagpupuntahan, no, kung ikukumpara dun sa mga nagdaang araw. At inaasahan daw ng mga retailers dito na lalong dadami pa ang mga tao habang paparating ang bagong taon. Emil. Maraming salamat, Chino Gaston. Bukod sa mga pagsabog, isa pang dapat pag-ingatan tuwing bagong taon, ang mga sunog. Sa Quezon City, 100 pamilyang nasunugan. Nakatutok si James Agustin. Nagangalit na apoy at mga panausok ang bumalot sa residential area na ito sa Barangay Commonwealth, Quezon City pasado alas 8:40 kagabi. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials sa Riverside Extension. Gumapang ito hanggang sa madamay ang mga bahay sa San Pascual Street. Sa laki ng sunog, kinailangan na itaas ng Bureau of Fire Protection na ikalimang alarma. Nasa 50 fire truck ang rumisponde sa lugar. Sa kasagsagan ng sunog, nagtamo ng second-degree burn sa mukha si Jessie. Agad siyang ginamot ng mga rescuer. Yung binalikan ko yung asawa ko dahil nandun pa, saka yung anak ko, binalikan ko. Sabi ko, lumabas na kayo, dyan makukulong kayo. Yung pagbalik ko, sa sobrang init, yung parang nasunog na. Sa sobrang init, kahit nagbuhos agad ako ng tubig. Hindi naman lubos sa kalain ng taxi driver na si Nicolas na wala na siyang aabutan na bahay. Nangyari ang sunog habang namamasada siya, kaya walang naisalba ni isang gamit at damit. Siyempre, mahirap pero kaya naman yan. Hindi naman ibibigay sa atin lulod dyan kung hindi natin kakayanin. 68 anyos na ako, ngayon lang nangyari sa akin to. Ang ibang residente lumikas sa kalapit na covered court. Si Zacarias na abo hindi lang ang bahay, maging ang kabuhayan na tindahan. May pumutok sa tabi namin. Tapos pag-akyat namin, yung apoy na tumatakbo na sa amin. Tapos umakyat ako. Bakit kami dala ng manugang ng anak ko. Buhos kami ng tubig, mas lalo lumiliyab, hindi namin na makaya. Napula ang sunog matapos ang 3 oras. Ayon sa mga taga-barangay, mahigit sa 50 bahay ang nasunog. Apektado ang halos 100 pamilya, katumbas sa 500 individual. Nagpapaluto na po kami ng mga pagkain para sa kanila. Nagpadala na rin po kami ng mga modular tent, yung mga banig. Tinitingnan po namin kung may mga babies din po. Baka sakali po may mga bata, pwede po natin mabilhan ito ng mga diapers o mga gatas. Medyo nahirapan po kami kasi ang dam po natin, isang daan na po natin. Isa lang, paikot lang ito. Tapos yung pinakamin po natin ng nasa baba mismo. Kaya kami ay naglatag kami ng 12:30 para marating namin yung pinakadulo. Inalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy na nagsimula sa ikalawang palapag ng isang bahay. Pero tingin ng mga taga-barangay may kinalaman ito sa iligal na paputok base sa pakipag-ugnayan nila sa mga residente. Di umano po, meron pong nakita sila na lumipad na kwitis doon po papunta sa bahay. At sabi naman po ng iba dahil raw po yun sa boga. So kung isusumatol-tol po natin, lahat po yan sa mga iligal na paputok. Nananawagan naman ng tulong ang mga residenteng nasunugan lalo na't magbabagong taon. Kung sino man sila na medyo may magandang kalooban, hinihingi po namin ang konting tulong po sa inyong lahat. Sa hirap na nangyari sa amin, magbibigay sila kung anong ibibigay, tatanggapin namin. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Babala po sa sensitibong paksa. Ang susunod naming ibabalita ay maglalarawan ng pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral batay sa investigasyon ng PNP. Hindi umano itinulak o tumalon, kundi nagpadausdos sa bangin si Cabral batay sa mga sugat at bali at mga 3D scan ng lugar kung saan siya natagpo ang patay. Nakatutok si June Veneracion. Sa mismong bangin sa baba ng Cannon Road sa Tuba, Benguet, kung saan natagpuan ng labi ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ginawa ng 3D scanning ng PNP Forensic Group. Ipinakita na ang resulta niyan kanina.
So ito po yung ating highway, yung edge. Tapos yan po yung actual na ravine. Sa investigasyon ng Forensic Group, mahigit 16 na metro ang lalim ng bangin o katumbas ng 6 hanggang 9 na palapag na gusali. Sa baba, nakita ang katawan ni Cabral na 0.2 hanggang 0.8 meters lang ang layo mula sa base ng bangin. Indikasyon na wala o manong tumulak sa kanya. Kung tinulak ito, chances are lalayo pa siya doon. So makikita nyo dito na ang kamay niya, yung palm ng kamay niya ay may gasgas din po, no? Pati yung likod may gasgas din po. So ang laki po ng probabilidad na nagpadaos-dos po talaga siya. Sabi ng Forensic Group ng PNP, lumalabas na feet first fall ang nangyari kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ibig sabihin, unang tumama ang kanyang mga paa pagbagsak sa lupa bago nabagok ang kanyang ulo. Base raw ito sa mga bali sa paa, bukong-bukong, binti, hita at dislocated hip joint ni Cabral. Sa toxicology test ng Forensic Group, nagpositibo si Cabral sa isang antidepressant drug na posibleng nagkaroon daw ng negatibong epekto sa dating opisyal ng DPWH. Si Cabral ay sinasabing isa sa mga pangunahing karakter sa mga manumalyang flood control project. Isa sa mga primary actions po ng antipsychiatric drugs or antidepressant drug is pinapakalma po niya yung tao. So parang mas madaling magkaroon ng decision making. Usually nagkakaroon nga ito sila ng suicidal behavior. No? That's why it is a regulated drug. Sa taya ng Forensic Group, sa pagitan ng alas 3 at alas 5 ng hapon noong December 18 namatay si Cabral. Wala pang nagagawang DNA test dahil ayaw daw ng mga kaanak ni Cabral na magbigay ng kanilang DNA sample. Pero sabi ng Forensic Group, walang dudang kay Cabral ang na-recover na katawan dahil ang mga fingerprint na nakuha ay nagtugma sa mga fingerprint niya na nasa 2014 record ng National Bureau of Investigation. Yun po ay nagbigay ng kalinawan na ang ating cadaver is the late Yusek Maria Catalina E. Cabral. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Dahil sa matinding lamig na balot ng frost o andap ang ilang pananim sa Benguet, kung saan umaabot na sa 10 degrees Celsius ang temperatura. Ayon sa Pag-asa, posibleng lalo pang maramdaman ang lamig ng amihan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na linggo. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa lamig ng panahon na balot ng andap o frost ang mga pananim sa Atok, Benguet. Sa kalapit nitong bayan ng La Trinidad, sumadsad sa 10.6 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw, ang pinakamalamig sa bansa mula nang magsimula ang amihan season. Yelo talaga oh. Sa isang hotel sa Atok, namangha ang mga namamasyal sa mga nagyeyelong bulaklak. Hawakan mo, sa sobrang lamig pa. Hawakan niyo mo. Nagyelo. Sige. Grabe oh. Ayon sa staff ng hotel, kuha ito kaninang alas 6 ng umaga. Pero ang pagyeyelo na bihirang makita ng mga pumasyal na turista, perwisyo ang dala sa mga magsasaka. Kapag nagpatuloy kasi ang andap, maaaring masira ang mga pananim nila. Kasabay kasi ng pagyeyelo ay nawawala ng pagkukunang tubig ang halaman. Ipinaliwanag ng Pag-asa kung paano nabubuo ang mga andap o frost. Pag bumababa yung temperatura sa madaling araw, yung mga water vapor sa ibabaw ng kalupaan posibleng mag-turn into ice crystals. Ayon sa Pag-asa, panandalian pa lang ang nakikitang andap ngayon sa Benguet. Merong mga mangilan-ngilan na lugar na nagkakaroon na ng andap or frost, bagamat ito'y panandalian pa lamang because yung ating mga temperatures hindi pa naman siya sapat talaga. Typically kapag nagkakaroon tayo ng frost, usually nasa more or less 0 degrees Celsius po yan. Sa mga susunod na linggo, inaasahan ng Pag-asa na lalakas pa ang hanging amihan, kaya posibleng umabot sa 7.5 degrees Celsius ang temperatura sa Benguet sa Enero hanggang unang bahagi ng Pebrero. Sa Enero rin daw posibleng mas madalas ang andap sa Cordillera. Sa Metro Manila naman, 21.6 degrees Celsius ang naitalang pinakamababang temperatura noong Sabado. Mananatili pa rin itong mababa sa mga susunod na araw. Pagsapit ng tanghali, medyo mainit pa rin po, umaabot sa 30 to 32 degrees yung ating maximum temperature naman. In the coming days, we're seeing na meron pa rin namang northeast monsoon na makakaapekto dito sa Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies. May mga tsansa po ng mga pag-ulan, lalo na po sa bisperas at sa araw mismo ng bagong taon. Para sa GMA Integrated News,
Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Happy last Monday of 2025, chikahan mga kapuso! Thankful at grateful. Yan ang nararamdaman ng ilang Sparkle artists dahil sa mga natanggap nilang biyaya ngayong 2025. May chika si Nelson Canlas. Marami sa mga kapuso stars ang naniniwala that 2025 is their lucky year. Kaya naman nang tanungin namin ng ilang celebs na magbalik tanaw sa taong ito at ano ba ang kanilang winish, big or small, na nagkatotoo. Queen of Manifesting na ata si Shuvi Etrata dahil lahat daw ng kanyang hiniling mula sa career hanggang sa mga kagamitan achieve niya in 2025. Promise po talaga, manifestation is real. As long as you work hard for it and you really believe in it. So, nung nag-start ako dati, ano ko lang yung magkaroon ng sasakyan. Diba? Ano ko lang yun, minanifest ko lang yun na nangyari. Milestone sa pagiging artista ang pinangarap naman ni Allen Ansay at natupad ito ngayong taon. Meron. Yung first movie. Kasi talagang before, pangarap ko talaga magkaroon ng movie and natupad yun. And yung character ko pa doon talagang malalim. Career advancement din ang hiniling ni Ashley Ortega. At pagkatapos maging housemate sa PBB Celebrity Collab Edition, nakamit niya ang matagal ng pangarap. Nako, napakarami po, hindi lang isa. Unang-una gusto ko magpasalamat kay Papa Jesus. Pangalawa, sa lahat ng mga fans ko talaga. Sila talaga yung highlight ko this year. Sila yung naramdaman ko talaga yung pagmamahal nilang lahat. Same goes with skater actress Kai Chua na dati pangarap lang makasama sa isa sa biggest telefantasia on TV. Always grateful for everything, every milestone. Mga shows ko, napasama po ako sa Encantadia. Ako, napakalaking project noon. Success naman sa negosyo ang naging hiling ni Kapuso Hank Kim Son-tan. Siguro mas lumaki ang business. So feel ko na na-achieve ko naman siya this year. And looking forward to open more before 2025 ends. Para naman kay Prince Clemente at Jeff Moses, ang mga aral na dumating sa kanila at ang patuloy pa ring napapaligiran ng pagmamahal, ang kanilang parating hiling at patuloy na na-achieve sa taong ito. Ayun talaga ang pinaka-importante naman, yung magkakasama kayo sa bahay, lahat kayo masaya, okay kayo ng family mo. Ang dami kong lessons na natutunan this 2025. Ang daming setbacks actually, pero sobrang grateful ako kasi hindi ako pinapabayaan ni God. Yung work, sobrang happy ako. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.